Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos at tayo po ay ginising. Tayo po ay binigyan ng kalakasan sa araw na ito, sa umagang ito, para po tayo ay magpuri at magsamba sa ating Diyos na buhay. Good morning po sa bawat isa. So before po tayo dadako sa ating mapapag-aralan sa umagang ito, tayo po muna po at tayo po ay manalangin. Nakila ka, Panginoon, sa oras po na ito, aming itinataas o Diyos ang inyong mga salita na aming mapapag-aralan. Dalangin po namin o Diyos ang kaunawaan o Lord God, ipagkaloob mo po sa bawat makikinig sa oras po na ito, Lord God. Ganun rin po Diyos ang inyong alagad. Lord, wala po akong kakayanan, pero naniniwala po ako, Panginoon, na gamitin mo po ako, Lord God, na bilang iyong mouthpiece, O Lord God, para may bahagi, O Diyos, ang inyong mga salita sa iyong mga anak. Lord, cover us with your mighty power, Lord, at hayaan ang Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo, ang siyang pumilos, O Lord God, sa bawat isa sa amin, O Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, sa umaga pong ito, tayo po ay pakinig ng mga salita ng Panginoon at makikita po natin ang unang versikulo po natin sa Book of Isaiah, chapter 1, verse 18 to 20 po, mga kapatid. At ito po ang nilalaman ng sulat ni Prophet Isaiah. Sabi niya po dito sa kanyang mga salita, sinabi pa ng Panginoon, halika kayo, pag-usapan natin ito, ganun man, kabigat ang inyong kasalanan, kahit ito'y matingkad na pula, ito'y aking papuputiin, tulad ng niebe, kahit na ito'y pulang-pula, ito'y magiging puting-puting. So, ang versikulo po natin, at makikita po natin dito yung bagay na sinasabi po ng ating Panginoon na tayo, sa verse 8 po, sabi niya po na ang Diyos ang nag-aanyaya sa mga tao na lumapit sa Kanya. Ang Diyos po, mga kapatid, ay tayo po Kanyang inaanyaya para tayo po lumapit sa Kanya. Para tayo po lumapit sa ating Panginoon. Kaya, dito po natin makikita na ang pagmamahal po ng Panginoon, mga kapatid, ay talagang 100% po. Kaya tayo po, mga kapatid, tayo po na nakikinig ng mga salita ng Panginoon, huwag po natin patigasin ang ating mga puso, lumapit po tayo sa ating Diyos. Tayo po kanyang iniimbita na makinig, tanggapin ang ating Diyos na buhay. Kasi pag nakikita po natin, sabi niya po dito, halik kayo, sabi ng ating Diyos. Halik kayo, sabi ng Panginoon. Sabi niya po sa bawat isa, halik ka. Hallelujah. Halik kayo. At tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Ganun man kapula ang inyong mga kasalanan. Ay sabi ng Panginoon, gaano man kakapal, gaano man kalalim, gaano man kadami ang ating mga kasalanan. Kayang-kaya po ng Panginoon na paputiin. Hallelujah! Ang klaseng buhay po na meron po tayo. Yung klaseng buhay, yung klaseng kulay po ng pamumuhay po natin, mga kapatid. Alam ko po ng bawat isa po sa atin, meron po tayong iba't ibang kulay. Kulay ng pagkatao po natin. Sa araw-araw po, mga kapatid. Kaya sabi po ng Panginoon, halik kayo. Hallelujah. God is inviting us. Sabi niya, halik kayo. Sabi ni Yahweh, ganun man kakapal ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin. Hallelujah. Sobra po yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi na po nakikita yung mga bagay bagkus tayo po'y kanyang iniimbita. Kaya mga kapatid, huwag po sana
tayong mag-aalinlangan. Huwag po sana po tayong matakot, mga kapatid. Bagkus nandun sana yung sabik po tayo na kahit anong kulay po natin. Anong kulay po na meron po tayo. Huwag po tayo magdadalawang isip na lumapit po tayo sa ating Panginoon. Kung napapakinggan po natin man ang mga salita ng Panginoon sa mga reviews na mga salita ng Panginoon hanggang ngayon, mga kapatid, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay mahabagin po, mga kapatid. Ang Diyos po natin ay siya po ay willing po na tayo po'y Kanyang tanggapin, mga kapatid. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Kasi sabi niya po dito, gaano man kakapal ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking puputiin. Tulad ng yero o bulak, mga kapatid. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa mga tao na lumapit sa Kanya upang tumanggap ng kapatawaran. Sa halip, mga kapatid, na tayo po'y Kanyang hukumin o tayo po'y Kanyang hatulan, mga kapatid, o sirain man, bagkus sinabi niya po tayo o paparusahan, bagkus sabi po ng Panginoon, ipinapakita niya ito sa Kanyang habag at pasensya. Na imbis po sana na tayo po'y Kanyang hatulan o sirain, bagkus sabi po ng Panginoon, mga kapatid, na ang Diyos ay mahabagin, mahaba po ang pasensya ng ating Diyos. Hallelujah. Tapos sinabi niya po dito, gaano man kakapal, hallelujah, ating mga kasalanan, anong mang klaseng kulay po na meron sa atin. Ang sabi po ng Panginoon sa Kanyang salita, ang Diyos po ay haba at mahaba ang Kanyang pasensya, na nagbibigay ng pagkakataon para po tayo ay magsisi sa anumang kasalanan na ating nagawa, mga kapatid. That's why sa oras po na ito, sinasabi po ng salita ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa ating Diyos. Mga kapatid, sabi niya sa Kanyang salita, ang Diyos po natin ay mahabagin. Ang Diyos natin ay mapagpasensya. Ang Diyos natin po, mga kapatid, ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa sa atin para po tayo ay magsisihin po natin o tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan. Dahil ang pangako po ng ating Panginoon, hallelujah, sa bawat isa sa atin ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Sabi niya po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabayaan ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ang pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Hallelujah po, mga kapatid. Sabi niya po dito, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Sa atin po kasi tayo po lang ay, hallelujah, lumayo lamang po tayo sa Kanya. Binigyan po tayo ng Panginoon ng freedom para piliin kung anong gusto po natin. Pero meron yung time na tayo po'y nagkamali. Nagkamali po tayo sa ating mga desisyon. Nagkamali po tayo sa ating mga plano. Dahil sa mga udyok ng kaaway, udyok ng makabuto po, mga kapatid, kaya tayo po'y nagkasala sa ating Panginoon. Tayo po'y lumayo sa Kanya, mga kapatid. Pero sabi po ng salita ng Panginoon in 2 Peter
Matthew chapter 3 verse 9, hindi po nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoong binibigyan lang niya ng pagkakataon na magsisi. Kaya mga kapatid, binibigyan po tayo ng pagkakataon na tayo po'y magsisi sa anumang mga kasalanan na ating nagawa. Kaya sabi niya po sa verse, sa Isaiah, gaano man kakapal ang ating mga kasalanan, kayang-kaya po ng Panginoon na paputiin ang puso po natin. Kayang-kaya po ng Panginoon na baguhin po kung sino man po tayo. Ang Diyos po, mga kapatid, haleluya, ang kanyang kamay ay palaging bukas po yan para po tayo kanyang hug or tayo kanyang yakapin sa kanyang pagmamahal. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mag-aalinlangan. Lumapit po tayo sa kanya. Hinaantay na po tayo. Hallelujah. Ay sinabi niya, binibigyan lang niya ng pagkakataon na magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ayaw na ayaw po ng Panginoon na tayo po ay mapahamak. Na ang buhay po natin ay mapunta sa impyerno. Ayaw na ayaw po ng Panginoon na tayo po, hallelujah, ay humiwalay po sa Kanya. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos ang gumagawa ng paraan para po tayo, hallelujah, kaya ginagamit ang Panginoon ang ganitong mga mga Bible study online, mga kapatid, para po tayo ay makapakinig ng Kanyang mga banal na salita. Patuloy po natin buksan ang ating puso at hayaan po natin na ang Diyos ang siyang kumilos sa buhay natin. In verse 9, sabi niya pa po dito, ang pagiging willing at obedience, hallelujah, ay nagbubukas ng pinto sa kasaganaan. Hallelujah. At protection ng Diyos. Sabi niya po kasi sa verse 19, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasin ninyo ang ani ang inyong lupain. Kung susunod lang kayo sa akin, sabi po ng Panginoon, makikita po natin sa versikulo po nito, meron pong kalakip na pagpapala ng ating Diyos sa kanyang salita in verse 19. Sabi niya po dito, kung susunod lang kayo sa akin, hallelujah, at pagpapalain ko kayo. Sabi ng Panginoon, kung sumunod po tayo sa Kanya, tayo po'y Kanyang pagpapalain. Hallelujah. Kaya mga kapatid, we pray to God, ipanalangin po natin sa Panginoon na bigyan po tayo ng Diyos, ng yung puso, na tayo po puso na sumunod sa Kanyang mga utos. Kasi sabi ng pangako ng Panginoon, kung susundin nyo ang aking sinasabi, tatamasin ninyo ang ani ng inyong lupain. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, ang pagiging willing po natin, yung kusang loob po natin na sumunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Pagbubuksan po tayo ng Panginoon ng pintuan. Hallelujah. Pagbubuksan po tayo ng Panginoon ng pintuan. At bibigyan niya po tayo ng kapayapaan at proteksyon ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung gusto po natin ang Panginoon ay tayo po Kanyang proteksyonan. Hallelujah. Kung gusto po tayo na tayo po ay Kanyang maramdaman po natin ang kapayapaan, yung peace po sa puso po natin, pagbuksan po natin ang Panginoon. Pagbuksan po natin siya. Tanggapin po natin siya. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Na siya po mga kapatid, hallelujah, ang nagbibigay po sa atin ng buhay.
Hallelujah. Siya po yung ang pangako niya po ay sa atin ay pagbubuksan niya po tayo ng pintuan. Hallelujah. Kaya sabi niya rin po sa verse 20, ngunit, hallelujah, ito naman po yung mga tao na hindi po sumunod sa Kanya. Mga tao na hindi sumunod po sa ating Diyos. Sabi niya po dito sa verse 20, hallelujah, sabi niya po, kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Ngunit kung patuloy kayong nagre-rebelde, tiyak na mamamatay kayo. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng ating Panginoon o sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay patuloy po tayong nagre-rebelde, patuloy po natin na tinatalikuran ang salita ng Panginoon. Tinatalikuran po natin ang pagtawag ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. Sabi niya po dito tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Mamamatay po, mga kapatid, spiritually, at ganoon rin po, mga kapatid, hallelujah, na wala po tayong puwang sa ating Diyos sa araw ng paghukom, pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, sabi niya po dito, ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Hindi po tayo mamamatay physically. Pero, pag ipinagpapatuloy pa rin po natin na mabuhay, hallelujah, sa mga bagay na hindi po kaaya-aya sa ating Panginoon, hallelujah, according sa Kanyang mga salita, tiyak na tayo po'y mamamatay habang buhay. Ganun rin po spiritually at ganun rin po, mga kapatid. Hallelujah. Wala pong puwang ang katahimikan sa buhay natin. Kahit po tayo'y mamamatay. At kung saan man po yung lugar na inilaan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kung saan man po tayo. Pero naniniwala po ako, mga kapatid, na sa bawat isa po na nakikinig ng Kanyang mga salita, hallelujah, salita ng ating Panginoon, at ito ay Kanyang willing po siya na tanggapin at sumunod sa Kanyang mga salita, naniniwala po ako, mga kapatid, na hindi po natin mararanasan yung kapighatian o yung buhay na walang direction. Yung buhay na kung saan po eternally na tayo po ay magdurusa habang buhay. Kaya po, mapalad po tayo, mga kapatid, dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, hali kayo, lumapit kayo sa akin, sabi ng salita ng Panginoon, na kahit man gaano kakapal, kayang-kaya ng Panginoon yan. Hallelujah. Kayang-kaya ng Panginoon na linisin, kayang-kaya ng Panginoon yan na pagalingin man kung ano man ang meron po tayo, ano man yung kulay po natin. Hallelujah. Kayang-kaya ng Panginoon yan dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa at isa po tayo doon na lumikha ng ating Panginoon. At sinabi niya pa po dito, hallelujah. So, in Isaiah chapter 55, verse 7, sabi niya po dito, sabi niya, talikuran ng mga tao masasama ang masasama nilang ugali at baguhin ang mga masasama nilang pag-isip. Magbalik loob sila
sa Panginoon, sa ating Diyos, dahil kaawaan at patatawarin nila sila. So, ganun po ang salita ng Panginoon. Sabi niya, natapat talikuran ang mga gawain ng taong masama. Kaya kung gusto po natin na makamit yung pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, magbago po tayo. Amen? Dapat talikuran natin ang mga bagay na ginagawa po natin. Mga bagay, mga masama na ginagawa po natin. At tayo po ay magbago. Baguhin po natin ang pag-iisip po natin. Baguhin po natin ang ating puso. Hallelujah. Yes, hindi po natin kayang, tayo lang, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. But, sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, kayang-kaya po natin. Ay tanggapin po natin ang kanyang mga salita. At tayo po ay sumunod sa kanyang mga utos. Sumunod po tayo sa kanyang mga salita. Buksan natin ang ating puso. At tayo po ay kanyang papatawagin. At ang kanyang presensya ay manumbalik po sa atin. Siya'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Hallelujah. Makamit po natin ang kapatawaran ng Panginoon. Ang inaantay lang po ng Panginoon yung willingness po natin. Yung pusang loob po tayo na lumapit sa ating Diyos. Amen ba? Lumapit po tayo sa ating Diyos. Hallelujah. At sumunod po tayo sa kanyang mga utos. Hallelujah. Huwag po natin isipin na paano ba ako lumapit? Manalangin po tayo sa Diyos. Hallelujah. Lumapit po. Or kung may hindi naman, pwede ka naman mag-request ng prayer. Hallelujah. At sa bawat isa po sa atin ay ipanalangin po natin that God will work. Magtrabaho po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, dito po natin makikita, hallelujah, na ang Diyos ang nag-aalok sa kanyang walang hanggang habag at kapatawan sa sino mang magbabalik loob sa kanya. So, kanyang walang hanggan habag. Hallelujah. So, walang, hindi po gaya po natin ang Panginoon na limitado ang ating pasensya, limitado ang pagmamahal, hallelujah, limitado ang ano man. Pero ang pagmamahal po ng Panginoon po mga kapatid ay talagang 100% po. Kaya lumapit po tayo. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon. Kaya wag po tayong magdadalawang isip. At panalangin po natin, Lord. Alam mo po ang laman ng puso ko. Ako po ay may mga kabigatan. Nagkasala po ako, Panginoon, sa iyo. Lord, ako po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Napakinggan ko ang inyong mga salita. At Lord, narito po ako. Hallelujah. Kausapin po natin ang Panginoon. Narinig ko ang inyong mga salita, Panginoon. Kaya, mga kapatid, alam ko po ng bawat isa po sa atin ay may mga plano po tayo. At yung plano na yan, mga kapatid, kayang-kaya po ng Panginoon na tuparin po yan pag tayo po sumunod sa Kanya. Amen po. So, ayun lamang po ang aking may bahagi po sa umagang ito. At thank God and God bless po, mga kapatid. Okay, maraming salamat po, Pastor Annalyn, sa Word of Wisdom, Word of God na binahagi niyo po sa amin sa bagay nito. Amen. Isa nga pong palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid araw ng Pilipinas. Thank you so much po. And sunod natin gagawin ay ang kung na-bless tayo sa salita ng Panginoon. Ngayon naman, i-bless natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga